Mula sa Rio Bicol, lumalagablab ang mga kaganapang lokal sa estadistika, civil registration at national ID. Mga kwentong maiinit, ibabalita ngayon. Narito ang mga balitang nasagap ng aming pila. CRS Mobile Outlet, umarangkada sa Tabaco City, Albay. Epekto ng Bagyong Christine sa enumeration ng 2024 PAPS CBMS, alamin. Estudyante mula sa PUP Ragay Campus, tinanghal na regional champion sa katapos pa lamang na PSQ Regional Championships. PSA Bicol pumapangalawa sa mga rehiyon sa buong bansa ayon sa resulta ng 2023 PSA Awards. Bilang parte ng pagtatapos ng 35th National Statistics Month, ginanap ng PSA Bicol ang CRS Mobile Outlet sa Tabaco City, Albay. Narito si Kate Tabor para sa ibang pang detalye. Salamat, Sir Lawrence. Pinangunahan ng LCRO Tabaco ang information dissemination at orientation sa civil registration and vital statistics ngayong ika-5 ng Nobyembre na nagaganap dito sa City Hall ng Tabaco. Ang aktibidad na ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng pagtatapos ng 35th National Statistics Month. Suportado ng PSA RSSO5 ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagtugon sa information drive at magsilbing resource speaker. Inilunsad din ng PSA RSSO5 ang kanilang mobile CRS outlet kung saan ay maaari mag-request ng kanilang mga civil registry documents ang mga residente ng Tabaco, partikular na ang mga miyembro ng 4Ps. Sa pamamagitan ng CRS Mobile Outlet, mas pinadali ang pag-access ng mga tao sa mahalagang civil registry documents, lalo na yung mga tao na nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon sa LCRO Tabaco, ang kasalukuyang nagaganap ngayon na aktibidad ay muling magaganap sa ika-7 at 8 ng Nobyembre sa iba-ibang barangay dito sa Tabaco City, Albay upang magsilbi pa sa mga kababayan natin na nangangailangan ng gabay sa kanilang mga issue patungkol sa mga nasabing dokumento. Yan po ang mga kaganapan dito sa Tabaco City, Albay. Ako po si Clarence Kate Tabor, nagbabalita. Salamat, Kate. Sa ibang parte naman ng rehiyong Bicol, 2024 PAPS and CBMS enumeration apektado dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Mula sa Naga City, alamin natin ang buong detalye kay Romeline Yorin. Nandito tayo ngayon sa lungsod ng Naga kung saan makita natin ang bakas at pinsala ng Bagyong Christine. Kasama na rito ay ang enumeration ng 2024 PAPS and CBMS. Humigit kumulang 42 tablets ang nasira at nabasa ng Bagyong Christine dahilan upang maantala ang enumeration sa mga households ng Camarines Sur. Tinatayang nasa 72,940 ang remaining cases at 1,276 naman ang 4D interview sa naturang probinsya dahilan upang maantala ang pagkompleto dito. Ayon naman sa Chief Statistical Specialist ng PSA Camarines Sur, nagsumiti na sila ng status report sa PSA Central Office ukol dito. Narito ang kanyang pahayag. As of now, we have recorded around 42 tablets na lang. Yung initial report namin is nasa 51 tablets. Pero we're trying to retrieve all of them. Lahat na actually lang tablets. And we're trying to look at the tablets kung kaya pang i-recover yung data. As our catch-up plan, action plan, although nag-request kami ng extension, we're trying to reach na before December 31, matapos pa din yung processing ng lahat ng areas. Gagawin namin ang lahat dito sa Camsur to finish the project. Kasama ko ngayon si Veronica, isa sa mga enumerator ng PSA Camarines Sur. Ma'am, kamusta po ang pag-enumerate matapos ang Bagyong Christine? So, kahit po ganun po mahirap, pati pa rin po yun sa trabaho ko po. Kahit iilan po yung nai-interview ko po sa area ko po, as long as may progress pa din po. Bago po magbagyo, ma'am, nakapag-back up po ba kayo ng data files? Yes po, nakakapag-back up naman po kami. Malaking tulong po yung backup measure po ng PSA. Maraming salamat po, Ma'am Veronica, at maraming salamat din po. Back to you, Ma'am Irish. Itinanghal naman ang kampiyon ng pambato ng Camarines Sur sa katapos pa lamang na Regional Championship ng Philippine Statistics Quiz. Tapok ito sa kwento ni Erica Mapalo. Ginanap ngayong pang-8 ng Nobyembre ang Regional Championship ng Philippine Statistics Quiz o mas kilalang PSQ, kung saan tinanghal na kampiyon ang Polytechnic University of the Philippines mula Camarines Sur. Sabay-sabay itong ginanap
sa buong bansa upang malaman kung sino ang best of the best o ang pinakamagaling na estudyante pagdating sa estadistika. So, nakakatakot ang statistics, sinasabi ko na ngayon, pero sinisigurado ko sa inyo, pag pumasok kayo sa mundo ng statistics, mag-e-enjoy kayo ng todo-todo. Ang mensahe ko lang is yung mga may interest na sumali sa PSQ, hinihikayat namin na sumali at i-experience kung ano yung PSQ. And yung gustong manalo, hinihikayat din namin na mag-aral ng mabuti. Ire-represent ni Julian Christopher B. Ilaya ang Rehiyong Bicol sa nalalapit na National Finals ng PSQ sa Disyembre, kung saan ay matatandaan nating nakasungkit rin ang panalo sa ika-4 na pwesto ang contestant mula Bicol noong nakaraang taon. Ako si Erica Mapalad, Nagbabalita, Express. Samantala, muli naman nakuha ng PSA Bicol ang ikalawang pwesto sa nagdaang 2023 PSA Awards. Pakinggan natin ang buong kwento kay Warren Villaraza. Muling nakuha ng PSA Bicol ang spot sa top 5 regions ng Pilipinas sa nagdaang 2023 PSA Awards na ginanap sa PSA Headquarters, Quezon City. Sa katunayan, itinanghal na second top performing region ang Bicol sa nasabing awards, pumapangalawa sa Cordillera Administrative Region. Nag-uwi rin ng PSA Bicol ng iba pang awards, second place Information Dissemination Category, second place Partnership and Linkages Category. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha ng PSA Bicol ang third place sa Civil Registration Category. Pakinggan natin ang reaksyon ng Officer in Charge ng CARSD, Cecil A. Briones. Masasabi ko na ang tagumpay na ito ay dahil sa collective efforts ng mga bumubuo ng Civil Registration and Administrative Support Division na kung saan patuloy namin pinaigting ang aming mga activities patungkol sa talaang sibil. Sa ngayon, patuloy namin isinasagawa ang mga ito at mula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan, nakapagtala na po kami ng 71 mobile registration activities, 30 awarding of SECPA, at 49 one-stop government desk at 8 symposium at information dissemination activities. Narito ang payag ng Regional Director ng PSA RSSL 5 na si Engineer Cynthia L. Perdiz. So far, I think it's the teamwork, strong na teamwork na meron kami sa aming teams. Patuloy na pagsasagawa ng aming mga mandato, especially our quality statistics, and doon sa collaboration with other agencies. And above all, syempre wala yan kung hindi natin na-document lahat ng ginagawa ng PSA Region 5. Kung wala yung mga tao natin na talagang nagpupunyagi, sinasagawa lahat ang tungkulin ng PSA Region 5, plus sa management. Nagpapasalamat tayo na recognize ng management ang ating mga ginagawa dito sa Region 5. Aside from that, sa ating mga partners, wala rin si PSA 5 kung hindi sa mga local government units and above all sa tao, plus the guidance of the Divine Providence. Lubos ang pasasalamat ni Regional Director Perdiz sa mga empleyadong bumubuo ng PSA Region 5 at sa mga provincial offices nito. Ito ang patunay na sa pamamagitan ng pagsisikap, kooperasyon at dedikasyon, kayang maabot ang minimiting tagumpay. Congratulations, PSA RSSL 5. Ako po si Warren Villaraza, Nag-uulat Express. At yan po ang mga manghang na balita na aming nakalap. Mula sa Bicol, kami po ang inyong tagapagbalita, Lawrence Revolta, tapat na naglilingkod. At ako naman si Irish Araw, tapat ng tagapagbalita ng mga kaganapang diretso ihahatid ng PSA Bicol Express.